Kaugnay niyan, sinabi ni dating Senate President Frank Drilon na walang dapat ipagtaka sa mga tinatawag na insertion sa national budget dahil ito ay normal na proseso ng pag-amyenda ng mga mambabatas. Paliwanag niya ang mga pagbabago o pagdagdag sa pondo ay karaniwang para sa mga proyektong makabubuti sa mga distrito at hindi agad nangangahulugang may anomalya. Gayunman, aminado si Drilon na nagkakaproblema sa oras na inabuso ang proseso ng implementasyon ng mga proyekto. Narito ang report ni Rovic Manuel. Iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon na ang insertions at amendment ng mga mambabatas ay pareho lang. Ito ay kasunod ng inilabas na pahayag ng ilang mga senador na halos lahat ng mga senador sa 19 Congress ay may insertions o amyenda sa National Budget sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Bagay rin na pinagmulan ng mga alegasyon tungkol sa insertions na pugad umano ng korupsyon na laganap sa mga mambabatas para sa kanilang pansariling interes. Ito rin ang dahilan kung bakit nalilito ang publiko sa kung paano nga ang proseso ng lehislatibo at malihis ang usapin sa tungkulin ng Kongreso kaysa sa tunay na problemang kinakaharap ng bansa. Sa panayam ng DZRH kay dating Senate President Franklin Drilon, ipiniliwanag nito ang koneksyon ng amendment at insertions. Ang insertion daw po ba at amendment, ano ang pagkakaiba? Wala po. Pareho po yan. Ang insertion ay amendment po, Katunying. Amendment po yan ngayon. Opo. Hindi po pwede ipagbawal ang amendment sa isang panukalang batas. Binigyan din ito na ang insertions ay hindi masama dahil ito ay may karapatang mayroon ng bawat mambabatas. Nagiging masama lang daw ito pagdating na sa execution ng mga may pribilehiyong gumamit nito. Huwag po natong kalimutan na ang amendment ay isang karapatan ng isang mambabatas. Ulitin natin, yan po ay karapatan. Ibig sabihin, kung magpasa ka na batas na siyang sinasabi, hoy senador, hoy congressman, hindi ka na pwede mag-insertion. Yan po ay unconstitutional. Yes. Aniya, ang insertions ay nagiging masama dahil pwedeng maabuso pero hindi ilegal. Iginiit nito na ang nagkukulang ay ang mga ahensya ng gobyerno na siyang dapat na nagbabantay ng katiwalian. Ang masama, yung execution. Yun. Dahil lang sa yung nilagay doon, substandard ang execution or hindi ginawa at sa papel lamang nabuo yung isang proyekto. Yan po ang masama. At tatandaan na kamakailan lang ay naglabas ng pahayag si Senator Risa Ontiveros kaugnay ng issue ng insertion sa National Budget ng 2025 GAA. Iginiit na to na wala siyang Bicameral Conference Committee o BICAM kaugnay sa umiiral na issue na may 3 billion pesos insertion sa budget at dumaan-umano siya sa tamang proseso ang lahat ng kanyang iminungkahing amyenda. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.